Maayong gabi sa tanan. Niya na po ta sa adlaw Biyernes sa ato ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pag-tune in sa pag-live. Salamat kay sa Ginoo po nga naamo diya nagapaminaw. Salamat kayo. Before ta mag-start, maato sa ta sa mga pag-ampo. Ginoong Isus, salamat ani kagabiyon. Ikaw nagauban kanunay ka namo. Salamat Lord na naaka sa Mount Taliwala karon. Salamat Father God Lord. Salamat sa pulong na ma-share karon Lord God. This is not my word but this is your word Lord God. Salamat Lord nga matisog sa matag-usa nga kasing-kasing kung malamdagan ang mga una-una Father God. Magiyahan mo Lord God. Salamat Lord sa pagkamaayo. Ikaw na among itugyanan sa tanong in Jesus' name. Amen. Ang akong i-share karon is ang ipanguluan, know that you have a good father. So atong timanan nga natay maayo nga amahan nga naa sa langit nga nagatan-aw kanato. Naingon siya sa Psalms 103 verse 13. The Lord is like a father to his children, tender and compassionate to those who fear Him. So, sa ahimang good sa itong kinabuhi, makalimutan nga natay maayong amahan na gagagiya ka nato na usahay sa itong kinabuhi nang makalimut ta sa iyaha nang nako'y tulo lang kabutang akong i-share sa inyo nga usahay nga makalimutan nga natay maayong amahan sa tong kinabuhi. Number 1 is offenses. Usahay makasala ta tungod ni Satanas because Satan will attack us in our conscience. Satan will always remind us our past. So si Satanas yun, kung maka-offense ta, always niya ginaparemind sa to ang atong past. Kung kinsa ta, na nakasala ta, muna usahay, muna ng time din nga malimta na to nga natay maayong amahan. Ingon na siya, every time we commit sin, so every time, so makasala mangyud ta. Tungod na makalimutan nga natay maayong amahan, mao nang dili ta dayon taganahan sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ba, i-condemn din nato atong self kay tungod nakasala ta, ma-discourage ta, makasala ta aton ang idan, na-guilt na ta, gibati na ta guilt kay tungod mingon na nita nga Lord, nakasala ko, imo yung kong silutan ron. Diba, maana atong sa mindset na to daan na mo nang dili na din taganahan sa pagsimba, sa pagpangalagad, sa pagampo, mubalik din ta diya ginahinay sa atong past. Kaya tungod si Satan is nagabira kanunay sa atong past. But nagaingon sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. So munang giingon sa James, come near to God and He will come near to you. Wash your hands. So every time na makakumit og sala day, dapat may muduol ta diretso sa Ginoo. Dili nato siya nga paugmaon pa nato. Nang kay kung muduol ta sa iyang pagawgasan ng atong magakamot, di ba? Ingon siya dito sa cross, it is finished. So by Jesus' blood nalinduan ta true righteousness sa Ginoo, nahimutang matarong diya atubangan samahan. So mga siya dapat every time sa makasala ta, dapat dili nato i-condemn ng atong kaugalingon. Dapat mas muduol ta kang Lord. Dapat mas mo dut-dut pa ta diya sa pagpangalagad ni Lord. Diba? Malikaya nato makasala ta, but kung na si Jesus sa atong life. So, na offenses. Taga-offense na to, masipyat ta. Muna na siyang mawala ta diya, makalimut ta. But ingon siya sa James, come near to God and He will come near to you. So kung muduol ta siya, muduol po siya nato. Amen.
So ikaduha is discouragement. Mao ni ikaduha nga rason nga makalimutan nga naatay amahan. Kung na-discourage ka sa imong life, tungod aning sahay sa tong life natay mga problema, ma-discourage din ta, or natay nakita, ma-discourage din ta sa pagpangalagad sa Ginoo. But sultian ta mo nga dili dita angay nga ma-discourage sa tong kinabuhi. Mana ang uban sa karon daghan na kayo nga pakamatay tungod kay na pressure na silang kinabuhi, pagka-discourage, wala na naka-recover tungod sa sitwasyon or tungod ba sa kalisod sa atong kinabuhi karon tungod aning nay COVID. Naa naman ni siya, so dili ta nga ma-discourage, but kung naa siya is mas more pa ta nga moduol diha sa Ginoo. Na-discourage ta kay nawala na atong trabaho, kay nagkuha og mga trabahante. Pero dili dita angay ma-discourage sa atong kinabuhi. Nang i-challenge ta mo na dili ta angay ma-discourage, kundi mas muduol ta diha sa Ginoo. Kay mo nang rason na diri sa Philippians, basahan ako. Ingan siya sa Philippians 4 verse 4. Always be glad because of the Lord. I will say it again. Be glad. Always be gentle with others. The Lord will soon be here. Don't worry about everything, but pray about everything. So, klaro kayo sa ingon sa 6. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. So, ingon siya dari, don't worry about anything, but pray about everything. Sada kayo nga word, i-encourage ta mo nga, kung na-discourage ka, dili day ka angay mabalaka. Kung wala kay trabaho karon, dili day ka angay mabalaka, kay na si Lord. Diba? Ingon siya, but pray about everything. So, mo pray ta. Dili tingali po nga mo pray lang ta kay natay gikinahanglan. But mo pray ta diya nga tinud-anay, nagka-communicate ka. Dili lang ang prayer nagpasabot nga mangayo lang ka, mo pray lang ka kay natay gikinahanglan ni Lord, or naka sa sitwasyon nga nagkalisod ka, or naka sa sitwasyon nga na-discourage ka sa imong kinabuhi. Pero ang tinud-anay both pasabot sa prayer is to connect diya kang Lord. So, both pasabot, kung mo-connect ka, nakik-communicate ka, or nakik-istorya ka kang Lord. So, mo pray ta permente diya. So, kung nag-pray ta is nakik-istorya ta kang Lord, nakik-istorya ta kang Aba. So, mo na siya, pray about everything. Nakik-communicate ka, imong gisulti tanan diya kang Lord. In the times nga, na-discourage ka, i-pray din mo, tudo-tudo kang Lord. Dayon, mapasalamaton nga kasing-kasing. Unsa may nahitabo sa atong kinabuhi karon na diskurahi ka man, pasalamatan nato. Unsa may na mga pagsulay nga nangabot sa atong kinabuhi, pasalamatan nato si Lord perminti. Amen. Ingon siya, then because you belong to Jesus Christ, God will bless you with peace that no one can completely understand. So ingon siya, then because you belong. So diya kang Lord, gi-accept na to si Lord, si Jesus, na belong na ta sa iyaha. So, ingon siya diri sa 7, God will bless you with peace. God will bless you. So, kita ay kung nakakonekta na ta diya kang Lord through prayer, God will bless us. Amen? So, ingon pa siya, with peace that no one can completely understand. So, wala bisag kinsa nga makasabot na unsay naa sa mga kasing-kasing nga kalinaw. Amen? And the peace will control the way think and feel. Amen. So, muna yung giingon ni Lord. So, dili dita angay madiskuray. So, pray. I-encourage ta mo nga mo pray ta diya padayon. Masinsapay nang hitabo sa tong kinabuhi na may mga pagsulay. Dili siya babag sa pagpangalagad sa Ginoo, kay natay maayo nga Dios
nga Amahan nga nasa langit, nagauban kanunay kanato. Ingon na siya pod sa Matthew 7:7. Ask and you will receive, search and you will find, knock and the door will open for you. So, grabe nga saad sa Ginoo sa tong kinabuhi, no? Kanada yung time nga ma-discourage ta or na-discourage ta nga wala na tayo gikaon or naluoy na ta sa pagtanaw sa itong mga anak nga nagkalisod na ta tungod sa sitwasyon na ni karon. Sige na lang ta muli kramo nga wala ay wala tabang or wala by stop nga giabot sa tuwa, but encourage ka mo nga ingon si Lord, ask and you will be received. Sumuas na ita mangayo ka kang Lord, dili dita mo salig sa tao, but kang Lord dita mo pangayo day. Search and you will find. Sumangita ta, si Lord nagahatag ka nato'y kanunay sa tuwa. Amen. Dili lang nato mapasalamatan ba kay gamay man nga butang. Every time nga nakamata ka, nagpasalamat ka. Pero sometimes makalimot nagpasalamat sa pagmata nato. Amen? So, grabe kabutan si Lord. Dili angay ika-discourage unsa may sitwasyon nato karon. But himo natin encouragement sa tong kinabuhi. Hingonon siya, knock and the door will open for you. Hingonon siya sa everyone who asks will receive, everyone who search will find, and the door will open for everyone who knocks. Amen. Grabe nga pulong ni Lord, di ba? So dili dita angay mo nang mga saad ni Lord sa tong kinabuhi. Dili siya solution nga magpakamatay ka. Dili siya solution nga biyaan ba nato tong pamilya. Dili solution nga mukapit na lang kita sa mga butang nga dili maayo nga masurvive lang nato tong pamilya. Ang only solution is si Jesus lang yun. Kung na kay Jesus sa imong kinabuhi, ma-bless you kagayo every time. Ma-bless you ka. Dili ka pasagdan sa Ginoo masinon sa pakalisod sa kinabuhi, but si Lord na agad perminti. Amen. Ingon siya. Number 3, dali ra kay ko tulo ra ka butang. Number 3 is fear. Usahay tungod sa tong kahadlok, makalimot ta. Amen. So samot na karon natay fear. Diba, pareha ganina, ganyan ang udto. Naglinog. Pero kadyot lang kayo. Pila na ka-days na nagsagunsunog linog, plus na pa si COVID. Amen. So, mahadlok na rin ta. Naglinog na. Lord, naglinog na. Ayaw sa... Pero, dili dita ang mahadlok sa mga butang ana na si COVID. Diba? Mahadlok na rin ta. Na, hindi ko musimba kaya na si COVID. Dili siya rason, dili ta ang mahadlok. Di ba usahay, ang kahadlok mo na dahil resulta rin sa tong di na rin taganahan sa pagpangalagad. Amen? Usahay, kung maglinog, mahadlok rin ta, dagan rin ta sa gawas, mas intensity tura. But, kana siya nagpa-remind lang sa tuwa nga, si Lord, hapit na siya mabalik sa to. Muna na siya ang remind, pero dili siya ang may kahatukan. But, atong pasalamatan, kay pinaagyan na nga mga butang makaandam ta diya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kana dayon nga mga butang dili siya ang may kahadlukan dayon. Amen. So, sahay lang, gamay lang kay nga kon, mahadlok na rin ta. Diba? So, ingon siya, sa Proverbs 19, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sorry. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, grabe ka, dili dita angay mahadlok sa mga butang, but dito ta mahadlok ang Lord. Diba? Ang uban, mangutana ta, unsa man imong angay kahadlokan, ang uban hadlok sa kamatayon. Kaya di pa daw sila andam. Daghan ako gipangutana ng mga tao na unsay
ilang gikahadlukan silang kinabuhi nga moabot. Inganin sila. Ilan ang isa nga gikahadlukan mamatay. Ano nga ngano man. Na siya nga, wala na, mamatay ka, wala na. Pero ginanaw sila nga, ang isa nga angay kahadlukan is dili kamatayon. Kundi asa ka padulong human sa imong kamatayon. So, kana makarealize ta nga pinaagi day ana nga mga gamay nga pag-shake sa tuwang yuta or sa paglino, mas ato pang i-enhance or ato pang itaas ang atong pagtuo diya kang Lord. Diba? Mas muduol patag ayo diya kaniya. Kaya dili siya angay kadlukan. So, fear. Sana mahadlok ta. Kaya itong konting bayad na, mahadlok na ta. Amen? So, dili siya angay kadlukan. Ingon siya diri sa Isaiah 41:10. Ingon siya diri sa Isaiah 41:10. Don't be afraid, I am with you. Don't tremble with fear, I am your God. I will make you strong as I protect you with my arm and give you victories. So, grabe ba? Kung ikaw nabala ka kakaroon, na kay kahadlok, ingon siya sa Isaiah 41:10. Don't be afraid. Ayaw ka balaka. Ayaw ka guol. I am with you. So, dili ta angay mabalaka or dili ta angay kakaguol. Kaya ingon si Lord, I am with you. So, nag-auban din kanunay si Lord sa tuwa. Amen? Don't tremble with fear. I am your God. Dili ta magkuhan sa kahadlok. Kaya naa siya nga Ginoo. Amen? I will make you strong as I protect you. Grabe yung verse, di ba? So, gamay lang kayo, dili dita. Kaya yun siya, I will make you strong. So, kita pagkakusganon pata sa Ginoo. So, don't be afraid. Ano siya? So, grabe nga pulong sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Dili ta angay mahadlok sa bisan kinsa. Amen? Dili gyud ta angay makuan. Usahay moabot sa tuwa gid na siya. Fear. Fear sa tao or nabay nagbahad sa imuha. Diba? But ma-realize na to nga anong mahadlok man ko nila or mahadlok man ko anang butanga nga naman si Lord sa kuwa. Amen? Kung muduo lang kita kan Jesus, always ta mo pahulay saya, grabe ka tsada sa tong kinabuhi. Mas unsa pa kalisod sa tong kinabuhi, but si Lord nagatanaw kanunay sa tuwa. Amen. Ingon na siya dire. It is beautiful to live that you know that you have a good Father. Diba? The best kayo nga puyo nga na kay maayo nga mahal. Amen. Dapat ato pang i-strong ang relationship diya kay Lord. Magpadayon ta sa pagpangalagad. Tulo lang ni siya kabutang, pero kung atong kanang daghan kay nga mga butang nga makalimot ta usahay nga natay maayo nga mahal. Mga grabe ka powerful si Lord sa tuwa. Grabe ta niya kapalangga. Masin kapila pa ta mapakya sa tong kinabuhi pat si Lord, dili gyud siya mapakya sa tuwa. Our Father is powerful and who loves us unconditionally. Grabe ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Amen. Kani siya last na ni siya. Analang ko yung mga kan nga verse pang encourage siya to. Ingon siya sa Psalms 23 verse 6, your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord. So, ingon pa sa uban nga hubad ani, uban nga version, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Mo na akong verse. Akong i-share sa inyo guys. Kay tungod dako kay impact pud sa akong kinabuhi.
dako kay siya natabang sa akong kinabuhi. Time nga nakoy dako kay nga problema. Dagan bayro nun, nakaabot-abot tanan. But nakaingon ako nga, grabe kabutan si Lord sa kuha. Grabe ko niya kapalangga. Unang i-encourage ta mo nga, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung modwell lang yun ta diya perminti sa Ginoo, magsunod-sunod yun na si goodness and mercy sa tong kinabuhi. Diba? Ingon siya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So inana siya, lami kayo magkinabuhi nga natay maayo nga mahan. Seek lang din nato permintis the Lord sa tong kinabuhi. Diba? Dili lang bitay nga nato sa kalisod ay tamudul. But every day, isik nato si Lord, kay siya na ang bahala sa tanan sa tuwa. Ingon siya sa Philippians 4:19. Siya diri, I pray that God will take care of all your needs with the wonderful blessings that come from Christ Jesus. Grabe nga saad ni Lord sa tuwa. So, lamay kayo yun nga kabaluta nga natay maayong nga mahan. Amen. Munang ako nagkapit rin ko kang Lord sa tanan. Mas kinunsa pa may tabo. Munang dili ta ang imadlok mga igsoon. Mupadayon ta, encourage ita mo nga mupadayon ta sa pagpangalagid sa Ginoo. Dili man tayo alibabag unsa may nangabot ron sa tuang kalibutan. So naa naman siya. So diya kita mo kapit kang Lord, dili sa ubang pantao. Kang Lord kita. Padayon mo sa pagpangalagad. Encourage ta mo nga. Padayon gid. Encourage kita mo. Dili ta mo biya diya kang Lord kay nasayod ko karon dili siya kahadlukan ni ng linog or kaning pandemya kay nasayod ko nga si Lord hapit na gid mo balik. Amen. So dili ra ko kutaman pero sa karon mag-offer ko prayer para kanatong tanan. Father God in heaven, Lord, salamat sa imong pagkamayo sa among kinabuhi, Father God. Lord, nagkanunay ka nagapariman kanamo, Father God, sa imong pagkamaayo, Father God. Lord, salamat, Lord God. Giyahin ni Lord God. Lord, I declare blessings upon blessings sa matag usa nga tao, Lord God, nga nananaw man, Lord God, masin sa wala, Father God. Ikaw magapanalangin sa matag usa, Lord God. Ikaw magauban kanunay, Father God. Lord, sometimes nami kahadlok makalimot mi, Lord God, nga naaray ka, nga maayong amahan nga nagauban kanunay kanamo, Father God. But Lord, forgive us, Lord God, ana nga mga butang, Lord, nga nakalimot mi, Father God. But Lord, among ibalik, Lord God, ang among mga pagtuo diya kanimo, Father God. Diya kanimo lang, Lord God, na ang tanan, Father God, through Christ Jesus, Lord God. Lord, salamat sa iyong pagkamayo. Ikaw magapanalangin, Lord God, sa tanan, Lord God, namong mga kaigsunan, Lord God. Salamat, Lord. I declare, Lord God, protection, Lord God, healing, Father God, sa mga naigbalatian, Lord God. Salamat, Lord, sa kayuhan. Salamat, Lord God, sa restoration, sa freedom, Lord God, sa matagusa. Salamat, Lord God, sa imong gugma nga walay pagkalubad, Father God. Salamat, Lord God. Lord, throughout this day, throughout this week, Lord God, ikaw magauban, magapanalangin, Lord God. Maskin, Lord God, sa tanan, Lord God. Salamat kayo, Father God. Lord, iiway mi, Lord God, sa mga kadautan, Lord God. Samtang kami magapahulay, karon nga kagabiyon, Lord God, ikaw magauban kanunay kanamo, Lord God. Salamat sa imong pagkamayo, karamong gisaligan sa tanan. In Jesus' name, Amen.